Umuwi ka na. Ihanda mo ang iyong mga gamit. Mayroon ka lamang 24 na oras. Iyon ang mga salitang ibinulong ng aking ina, habang palihim niyang ipinapasok ang isang makapal na sobre sa aking palad. Nangyari iyon sa mismong harapan ng aking asawa. Wala akong kaalam-alam sa buong pangyayari hanggang sa mabuksan ko ang sobre sa loob ng aming bahay. Ang biyahe patungo sa bahay ni Nanay Rosa, ang aking ina, ay tila mas nakakasakal kaysa sa mga nakaraang araw. Nakaupo ako sa unahan ng sasakyan, katabi si Mateo, ang aking asawa. Sa likuran naman ay nakaupo ng tuwid ang kanyang ina na si Senyora Carmen. Ang matapang na amoy ng kanyang pabango ay tila umaagaw sa hangin sa loob ng aming mamahaling sasakyan, nakikipaglaban sa lamig na nagmumula sa pampalamig ng hangin. Sinubukan kong pindutin ang pindutan sa pinto upang ibaba ang salamin at papasukin ang mainit na hangin ng hapon mula sa mga kalsada ng Maynila. Agad na tumikhim ng malakas si Senyora Carmen mula sa likuran. "Maria, isara mo iyan. Napakarumi ng usok dito sa labas. Baka ubuhin ako," utos niya na may halong pandidiri. Walang lingon-lingon, pinindot ni Mateo ang pangunahing kontrol sa harapan upang muling isara ang bintana ko. "Tama ang ina ko, mahal. Huwag mong basta-bastang binubuksan ang bintana. Baka pumasok ang alikabok, kawawa naman si ina," malambing na sabi ni Mateo. Tumango na lamang ako ng marahan habang mahigpit na nakahawak ang aking mga daliri sa bag na nasa aking kandungan. Ang salitang mahal mula sa mga labi ni Mateo ay tila walang lasa sa aking pandinig. Ilang buwan ko nang nararamdaman na mayroong mali. Ang aking asawa na dati ay napakalambing, ngayon ay tila napakalayo na, kahit papalagi siyang nakadikit sa akin sa paningin ng iba. At si Senyora Carmen, ang aking biyenan, kailanman ay hindi niya itinago ang kanyang pag-ayaw sa akin at sa aking simpleng pamilya na nagmula pa sa probinsya. Lumiko ang aming sasakyan sa isang makipot na iskinita sa lungsod ng Quezon. Ang bahay ni Nanay Rosa ay isang maliit na paupahan sa likod ng isang malaking bahay, ang tanging pamana ng aking yumaong ama na ngayon ay pinapaupahan na. Maliit lamang ang bakuran ngunit puno ito ng mga halamang nakatanim sa mga paso. Paghinto ng sasakyan, bumaba sina Mateo at Senyora Carmen nang may pag-aalinlangan. Tila takot silang madumihan ang kanilang mga mamahaling damit. Naghihintay na si Nanay Rosa sa kanyang maliit na beranda. Nakangiti ng malapad at suot ang kanyang paboritong duster. "Maria, Mateo, Senyora Carmen, tuloy kayo." Agad kong niyakap ng mahigpit ang aking ina. Nilanghap ko ang kanyang amoy, isang halo ng sampaguita at langis. Ang amoy na palaging nagpaparamdam sa akin na ako ay nasa tahanan. "Kamusta ka na, ina?" bulong ko. "Mabuti naman ako, anak. Kayo, kamusta?" Tiningnan ni Nanay Rosa si Mateo, at pagkatapos ay si Senyora Carmen. Ang kanyang mga mata ay nanatili ng mas matagal sa aking biyenan. Pumasok kami sa maliit ngunit maayos na sala. Inilibot ni Senyora Carmen ang kanyang paningin sa buong silid. Bahagyang umismid ang kanyang mga labi. "Napakasikip naman dito, Rosa. Hindi ba kayo naiinitan?" Ngumiti lamang ng may pagpapasensya ang aking ina. "Mayroon namang bentilador, Senyora Carmen. Maupo po kayo. Pasensya na, mainit na tsaa at pandesal lamang ang aking maihahanda." Tumawa ng mahina si Mateo. "Walang anuman iyon. Ang mahalaga ay ang inyong pagtanggap." Naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha. Alam kong minamaliit ni Mateo at ng kanyang ina ang aking ina. Sa loob ng halos 2 oras na pagbisita, mas pinili kong manahimik. Nakinig ako sa mga kwento ni Mateo tungkol sa tagumpay ng kanyang bagong negosyo at sa pagyayabang ni Senyora Carmen tungkol sa kanyang bagong biniling mga alahas na diamante. Nakikinig lamang si Nanay Rosa habang paminsan-minsan ay tumatango. Ngunit ang kanyang matatandang mata ay hindi kailanman umalis sa pagbabantay kina Mateo at Senyora Carmen. Napansin ko ang isang tensyon sa mukha ng aking ina na hindi ko maunawaan. "Sige Rosa, aalis na kami." "Malapit na ang gabi," sabi ni Senyora Carmen habang tumatayo at inaayos ang kanyang makinis na damit. "Napakabilis naman," sagot ni Nanay Rosa. Bakas ang kaunting pagkadismaya sa kanyang mukha. "Marami pa kasing gagawin sa bahay," dagdag ni Mateo. "Tara na, mahal." Nauna nang maglakad palabas sina Mateo at Senyora Carmen. Naglakad ako sa likuran at muling yumakap sa aking ina. "Aalis na kami, ina. Tatawag na lang ako mamaya. Mag-ingat ka palagi." Sakto nang bibitaw na sana ako sa pagyakap, biglang hinawakan ng mahigpit ni Nanay Rosa ang aking braso. Mabilis at malakas ang kanyang kilos na nagpagulat sa akin. Kasabay nito, naramdaman ko ang isang makapal at parisukat na bagay na isiningit sa aking palad.
Binalot ito ng isang sobre. "Huwag mong bubuksan dito," bulong ni Nanay Rosa. Mababa at nagmamadali ang kanyang boses. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa likuran ni na Mateo at Senyora Carmen na malapit na sa sasakyan. "Umuwi ka na. Isara mo ang pinto ng iyong kwarto at ihanda ang iyong mga gamit." Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Bumilis ang tibok ng aking puso. "Ina, ano ang sinasabi mo? Anong ibig mong sabihin?" Tanong ko ng may labis na pagkalito. Pabulong din ang aking boses. Nanginig ang mga labi ni Nanay Rosa. Tinitigan niya ako ng maigi. Mayroong matinding takot sa kanyang mga mata. "Huwag ka nang magtanong ngayon. Gawin mo na lang. Mayroong ka lamang 24 na oras." 24 na oras para saan, ina? Mas lalo akong kinabahan. "Maria, tara na." Ang boses ni Mateo mula sa sasakyan ay nakapagpagulat sa amin. Agad akong itinulak ng marahan ni Nanay Rosa. "Umalis ka na, bilis. Tandaan mo ang bilin ko. 24 na oras." Dala ang labis na kalituhan. Mahigpit kong hinawakan ang sobre sa aking palad. Ibinulsa ko ito sa loob ng aking mahabang damit, saka nagmamadaling naglakad patungo sa sasakyan. Ang puso ko ay tila lalabas sa aking dibdib. Pumasok ako sa sasakyan, umupo sa unahan, at hindi na nangahas na lumingon sa likod. Nakita ko na lamang sa salamin. Nakatayo ang aking ina sa beranda, nakatingin sa aming pag-alis nang may pahiwatig na hindi ko matukoy. Ang biyahe pa uwi ay naging daan-daang beses na mas nakakasakal. Muling nag-usap sina Senyora Carmen at Mateo sa pagkakataong ito tungkol sa kanilang planong bakasyon sa Europa. Wala akong naintindihan kahit isang salita. Ang isip ko ay umiikot sa mga salita ng aking ina. Ihanda ang mga gamit, 24 na oras. Ano ba talaga ang nangyayari? Patuloy na kinakapa ng aking kanang kamay ang sobre sa aking bulsa. Makapal ito. Pera kaya ang laman nito? Ngunit bakit kailangang bumulong ng aking ina ng ganoon? Bakit mayroong palugit na oras? Naramdaman ko ang malamig na pawis na tumutulo sa aking noo. Palihim kong sinulyapan si Mateo. Mukha namang kalmado ang aking asawa. Ang isang kamay ay nasa manibela. Ang isa naman ay tumatapik-tapik sa kanyang hita kasabay ng mabagal na musika. Walang kakaibtsina. Tiningnan ko rin ang salamin sa gitna. Tinititigan si Senyora Carmen na abala sa kanyang telepono. Normal din ang kanyang hitsura. Baka naman nag-aalala lamang ng labis ang aking ina? Baka may problema siya at nais niyang tulungan ko siya. Ngunit bakit kailangang maging ganito kakomplikado? Tahimik ka yata, mahal. Sinulyapan ako ni Mateo. May ngiti sa kanyang mga labi. "Pagod ka ba galing sa bahay ng ina mo?" Napabuntong hininga ako. Oo. Medyo sumasakit ang ulo ko." Umismid si Senyora Carmen mula sa likuran. "Sinasabi ko na nga ba, ang hangin sa bahay ng ina mo ay hindi maganda. Masikip, nakakasakal. Kapag umuwi ka galing doon, tiyak na may dala kang sakit, kaya ka sumasakit ang ulo." "Huwag naman kayong ganyan, ina," sabi ni Mateo. Ngunit ang tono niya ay hindi talaga nagtatanggol sa akin. Pinili ko na lamang manahimik. Gusto ko na lang makarating agad sa bahay. Bawat segundo ay tila napakabagal. Kailangan kong malaman kung ano ang laman ng sobreng ito. Kalahating oras ang lumipas. Pumasok na ang aming sasakyan sa malawak na bakuran ng aming naglalakihang mansyon sa Makati. Paghinto ng sasakyan, agad kong binuksan ang pinto. Papasok na ako sa kwarto. "Sumasakit talaga ang ulo ko," sabi ko. Mabilis, hindi na hinintay ang sagot ni Mateo. Naglakad ako ng mabilis, halos tumatakbo, papasok sa loob ng bahay. Umakyat ako sa hagdan patungo sa aming pangunahing silid. Pagpasok ko, agad kong ikinandado ang pinto. Sumandal ako sa likod ng pinto, hinahabol ang aking hininga. Narinig ko ang mga boses ni na Mateo at Senyora Carmen sa ibaba. Ligtas ako, nangangatal ang aking mga kamay nang kunin ko ang kayumangging sobre mula sa aking bulsa. Napakabilis ng tibok ng aking puso. Dahan-dahan kong binuksan ang selyo. Binaligtad ko ang sobre at nahulog ang mga laman nito sa aking palad. Hindi ito pera. Nanlaki ang aking mga mata. Sa aking palad ay may dalawang bagay. Ang una ay isang mabigat at malamig na susi ng taguan ng yaman sa bangko na may nakasabit na numero. Ang pangalawa ay isang maliit at itim na bagay na parihaba. Isang makina para sa pag-record ng boses. Tinitigan ko ang dalawang bagay sa aking palad habang pinipigil ang aking hininga. Isang susi at isang pang-record ng boses. Ang pagkalito na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang masamang kutob na tumatagos sa aking buto. Bakit ito ibinigay ng aking ina?
At bakit mayroong 24 na oras? Umalingaw-ngaw sa aking isipan ang kanyang mga salita. Ihanda ang iyong mga gamit. Hinawakan ng aking malamig na mga daliri ang pang-record ng boses. Maliit lamang ito, magaan, at mukhang ordinaryo. Mayroong maliit na pindutan sa gilid nito. Ilang sandali akong natahimik. May matinding takot sa loob ko na pindutin ito. Takot na malaman ang isang bagay na maaaring sumira sa aking buhay. Paano kung isa lamang itong hindi pagkakaunawaan? Ngunit naisip ko ang mukha ng aking ina. Hindi siya nagbibiro. Iyon ang mukha ng isang inang sinusubukang iligtas ang kanyang anak. Huminga ako ng malalim, pinatatag ang aking loob. Ano man iyon, kailangan kong malaman. Umupo ako sa gilid ng kama, lumayo sa pinto, at pinindot ko ang makina. Walang tunog sa unang segundo. Muntik ko nang isipin na sira ang makina, ngunit pagkatapos ay may narinig akong boses. Isang boses na kilalang kilala ko. Kailan ba talaga natin uumpisahan ito? Boses iyon ni Senyora Carmen. Napakalinaw. Tila ni-record mula sa malapit. Tila huminto sa pagtibok ang aking puso. Maghintay lamang kayo, ina. Sagot ng isa pang boses. Boses ni Mateo, ang aking asawa. Kailangang magmukhang natural ang lahat. Tumaas na ang ibinibigay kong bitamina sa kanya mula pa noong nakaraang linggo. Nagsisimula na siyang magreklamo ng pananakit ng ulo at pagkalito. Tinakpan ko ang aking bibig gamit ang aking 2 kamay. Ang bitamina na ibinibigay sa akin ni Mateo gabi-gabi. Ang sabi niya ay para raw mawala ang aking pagkapagod at kakulangan sa dugo. Narinig ko muli ang boses ni Senyora Carmen. Sa pagkakataong ito ay tumatawa ng may kasamaan. Bitamina, napakatalino mo talaga, Mateo. Ang batang iyon ay talagang napakabobo. Nilulunok niya ang anumang ibigay mo. Masyado siyang nagmamahal sa iyo. Ang pag-ibig na iyon ang ating sandata, ina. At ang kanyang kabobohan ang ating kalamangan. Sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay napakalamig at walang anumang pagmamahal na palagi kong naririnig. Ito ang tunay na boses ni Mateo. Kailangang matuloy ang plano bukas, eksaktong 24 na oras mula ngayon. 24 na oras. Ang eksaktong mga salitang sinabi ng aking ina. Panginoon ko, maganda, sabi ni Senyora Carmen. Bukas ng umaga, dalhin mo siya sa ating doktor. Handa na ang peking doktor na iyon na pumirma sa kasulatan na nagsasabing si Maria ay may matinding sakit sa pag-iisip. Depression dahil sa pagkamatay ng kanyang ama. Napaka-perpekto. Kapag nasa atin na ang kasulatang iyon, patuloy ni Mateo. Maaari na natin siyang ipasok sa pribadong pagamutan sa malayong probinsya. Isang liblib na lugar na inihanda ninyo, walang makakabisita sa kanya nang walang pahintulot natin. At kapag idineklara siyang wala sa tamang pag-iisip, sino ang magiging tagapamahala niya? Tumawa muli si Senyora Carmen. Napakatining ng kanyang tawa. Siyempre ikaw, ang kanyang tapat na asawa, ang buong pamana ng kanyang ama, ang mga negosyo, ang mga bahay, ang lahat ay mapupunta sa atin. Ang lahat ay magiging atin, ina. Ang ating pagtitiis sa loob ng 2 taong kasal na ito ay magbubunga na sa wakas, sabi ni Mateo. Patuloy na umaandar ang makina. Ngunit hindi ko na kayang makinig pa. Nanghihina akong pinatay ito. Nangatal ng matindi ang aking mga kamay hanggang sa mahulog ang makina sa makapal na alpombra. Kumuho ang aking mundo. Nadurog ng pira-piraso sa loob lamang ng ilang segundo. Ang hangin sa loob ng mamahaling silid na iyon ay tila naubos, nakakasakal. Ang aking asawa, ang lalaking aking minahal, ay isang halimaw na walang awa. At si Senyora Carmen, ang babaeng pilit kong iginagalang kahit na palagi niya akong sinasaktan, ay kasabwat sa kasamaan. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Ang bitamina na iyon. Kaya pala palagi akong nahihilo tuwing umaga. Kaya pala madalas akong makalimot. Kaya pala palaging napakatamis ng pakikitungo ni Mateo. Sinasabihan akong wag na raw intindihin ang pera at pinapipirma ako sa napakaraming papeles na ang sabi niya ay para lamang sa siguro at pamamahala. Hindi ako bobo. Nilalason nila ako ng unti-unti. Gumapang ako patungo sa banyo. Lumuhod ako sa harap ng inidoro at isinuka ang lahat ng laman ng aking tiyan. Ang pagkahilo na ito ay hindi lamang dahil sa sakit ng ulo. Ito ay ang pagkahilo dahil sa labis na pagtataksil. Umiyak ako ng walang tunog. Walang tigil ang pag-agos ng aking mga luha. Naalala ko ang aking ama. Kailanman ay hindi niya nagustuhan si Mateo. Masyado raw madulas ang kanyang mga mata. Mag-ingat ka, anak. Iyon ang sabi ng aking ama 1 buwan bago siya mamatay dahil sa atake sa puso.
Ako na nabulag ng pag-ibig ay binaliwala ang babalang iyon. At ngayon ay pagbabayaran ko ito ng mahal. Ipasok nila ako sa pagamutan ng mga baliw. Bukas, 24 na oras. Tiyak na alam na ito ng aking ina. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang recording na ito. Sinusubukan niya akong iligtas. Hinilamusan ko ang aking mukha ng malamig na tubig. Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Maputla ang aking mukha, namumula at maga ang aking mga mata. Ngunit sa likod ng takot na iyon, may ibang bagay na nagsisimulang magliyab. Galit. Isang malamig at nag-aapoy na galit. Akala nila ay bobo ako. Akala nila ay mahina ako. Nagkakamali sila ng malaki. Hindi ko hahayaang manalo sila. Hindi ako magtatapos sa pagamutan na iyon. Lalaban ako. Binigyan ako ng aking ina ng 2 bagay. Ang katibayan ng kanilang kasamaan at isang susi. Ang susi na ito ay tiyak na may kinalaman sa pamana ng aking ama. Tiyak na may inihanda ang aking ama para sa akin. Bumalik ako sa kwarto. Kinuha ko ang makina at itinago sa bulsa ng aking damit. Kailangan kong maging kalmado. Kailangan kong magpanggap na walang alam. Ang plano nila ay bukas ng umaga. Mayroon pa akong oras ngayong gabi. Ihanda ang iyong mga gamit. Napakalinaw ng mensahe ng aking ina. Kailangan kong umalis sa bahay na ito. Biglang may kumatok sa pinto ng kwarto. Maria, mahal, boses ni Mateo. Tila aakyat sa aking lalamunan ng aking puso. Ano ang ginagawa mo dyan sa loob? Ang tagal mo naman. Maayos ka lang ba? Ang boses na iyon ay napakalambing at puno ng pag-aalala. Ngunit ngayon, alam ko na ito ay boses ng isang makamandag na ahas. Mabilis kong pinunasan ang mga natitirang luha sa aking pisngi. Sinubukan kong gawing normal ang aking boses, medyo mahina. Oo mahal, nahilo lang ako kanina, parang sinisikmura ako. Katahimikan sa labas ng pinto. Pinigil ko ang aking hininga. Mayroon bang nakahalata? Paano kung pilitin niyang buksan ang pinto at makita niya ang mga gamit ko na balak kong ihanda? Ano ang susunod na mangyayari kung hindi ako makakatakas ngayong gabi? Naghintay ako ng ilang segundo bago muling magsalita. Pilit kong inayos ang aking paghinga upang hindi niya mapansin ang aking panginginig. Maliligo muna ako ng maligamgam na tubig, mahal. Baka sakaling gumaan ang pakiramdam ko. Tugon ko, sinusubukan kong patunugin ang aking boses na tila walang lakas. Narinig ko ang mahinang pagbuntong hininga ni Mateo mula sa labas. Sige, hihintayin kita rito sa kwarto. Huwag kang magtatagal at kailangan mo nang inumin ang iyong bitamina. Ang salitang bitamina ay tila isang matalim na patalim na umiwa sa aking dibdib. Lason. Ang lalaking pinangakuan ko ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng dambana ay pilit akong pinapakain ng lason gabi-gabi. Binuksan ko ang gripo at hinayaang umagos ang tubig upang maglikha ng ingay. Sa ganitong paraan, hindi niya maririnig ang aking paghikbi. Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Ang mga mugtong mata, ang maputlang labi. Hindi na ako ang dating Maria na sunod-sunuran. Kailangan kong maging matapang. Kailangan kong makaligtas. Hinubad ko ang aking mga damit at nagbihis ng isang simpleng pantulog. Sinadya kong guluhin ng kaunti ang aking buhok upang magmukha akong hapong-hapo. Paglabas ko ng banyo, nakaupo si Mateo sa gilid ng aming malambot na kama. Sa maliit na mesa sa kanyang tabi ay naroon ang isang basong tubig at ang isang kapsula na kulay dilaw, ang lason. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay tila nanunuri. Halika na rito, inumin mo na ito para makapagpahinga ka na ng maayos. Malumanay niyang sabi. Ang kanyang ngiti, na dati ay nagpapabilis ng tibok ng aking puso, ngayon ay nagdudulot ng matinding pandidiri sa aking sikmura. Naglakad ako ng mabagal patungo sa kama. Nanginginig ang aking mga tuhod, hindi dahil sa pag-arte, kundi dahil sa tunay na takot na baka makita niya ang pagkatuklas ko sa kanyang lihim. Kinuha ko ang kapsula mula sa kanyang palad. Malamig ang kanyang mga daliri. Tinitigan ko ang kapsula. Tinitigan din ako ni Mateo. Alam kong hindi ko maaaring itago ito sa ilalim ng aking dila dahil sanay siyang kausapin ako pagkatapos kong uminom upang makasiguro. Kailangan kong gumamit ng ibang paraan. Inilagay ko ang kapsula sa aking bibig, ngunit itinulak ko ito sa gilid ng aking pisngi gamit ang aking dila. Agad kong kinuha ang baso at lumagok ng maraming tubig. Nilunok ko ang tubig habang nananatili ang kapsula sa aking pisngi. Nang ibaba ko ang baso, sinadya kong umubo ng malakas.
Kumuha ako ng malambot na papel na nasa ibabaw ng mesa at itinabon ito sa aking bibig habang patuloy na umuubo. Sa isang mabilis na kilos, idinura ko ang kapsula sa loob ng papel at itinago iyon sa aking palad. Bakit? Ano ang nangyari? Kunot noong tanong ni Mateo, bahagyang lumapit sa akin. Napakapait ng lasa ngayon, mahal. Tila naiwan sa aking lalamunan, pagdadahilan ko habang hawak pa rin ang papel sa aking nakakuyom na kamay. Inilagay ko ang aking kamay sa ilalim ng kumot at lihim na isinilid ang papel sa bulsa ng aking pantulog. Guni-guni mo lamang iyon. Matulog ka na, sabi niya bago tumalikod upang ayusin ang kanyang mga unan. Humiga na rin ako at tinalikuran siya. Ipinikit ko ang aking mga mata at pilit na pinabagal ang aking paghinga. Lumipas ang 1 oras. Narinig ko ang pagbukas niya ng kanyang makina para sa pagtatrabaho. Ang tunog ng kanyang mga daliri na tumitipa sa mga teklado ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Bawat tunog ay nagpapabilis sa tibok ng aking puso. Nanigas ang aking buong katawan. Hindi ako maaaring makatulog. Ang aking buhay ay nakasalalay sa pagiging gising ko ngayong gabi. 2 oras ang lumipas. Tumunog ang malaking orasan sa ibaba. Hating gabi. Huminto ang tunog ng pagtipa. Narinig ko ang pagsara niya ng kanyang makina. Tumayo si Mateo at pumasok sa banyo. Narinig ko ang pag-agos ng tubig, ang kanyang pagsisipilyo. Ilang sandali pa, lumabas siya at naramdaman ko ang paglubog ng kabilang bahagi ng kama. Bumilis ang tibok ng aking puso nang maramdaman ko ang kanyang braso na yumakap sa aking baywang. Iginilid niya ang kanyang mukha sa aking leeg. Magandang gabi, mahal ko, bulong niya. Gusto kong sumigaw. Gusto kong kalmutin ang kanyang mukha at itanong kung bakit niya ito ginagawa sa akin. Ngunit nanatili akong walang kibo. Nagpapanggap na nasa mahimbing na pagkakatulog. Pinakinggan ko ang kanyang paghinga. Mula sa mababaw, naging malalim at pantay ang kanyang paghinga. 1:00 ng madaling araw. 2:00. Nakarinig na ako ng mahinang paghilik mula sa kanya. Tulog na siya, ngunit kailangan kong maging sigurado. Nakagat ko ang aking ibabang labi hanggang sa malalasahan ko ang sarili kong dugo. Dahan-dahan, napakadahan, inalis ko ang kanyang braso mula sa aking baywang. Gumalaw siya ng kaunti at umungol na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Pagkatapos ng 1 minutong katahimikan, muli siyang humilik. Nagtagumpay ako. Ibinaba ko ang aking mga paa sa malamig na sahig na gawa sa kahoy. Una akong nagtungo sa banyo. Inilabas ko ang kapsula mula sa bulsa ng aking pantulog at inihulog ito sa inidoro bago binuhusan ng tubig. Napakalakas ng tunog ng pag-agos ng tubig sa kalagitnaan ng gabi, ngunit hindi gumalaw si Mateo. Sunod, kailangan kong ihanda ang aking mga gamit. Hindi ako maaaring magdala ng malaking maleta dahil lilikha ito ng ingay at magiging pabigat. Kinuha ko ang isang luma at matibay na bag na isinasabit sa likod na ginagamit ko dati sa pag-akyat ng bundok noong kami ay nasa kolehiyo pa. Ibinuka ko ito sa ibabaw ng makapal na alpombra upang hindi tumunog ang zipper. Kinuha ko ang aking pitaka, mga pagkakakilanlan at pasaporte. Naalala ko ang isang maliit na kahon ng mga alahas na pamana ng aking lola. Kinuha ko rin ito. Maari ko itong ibenta kung kakailanganin ko ng salapi. At ang pinakamahalaga, ang makina para sa pag-record ng boses at ang susi ng taguan ng yaman. Inilagay ko ang mga ito sa pinakailalim ng bag. Nagdala rin ako ng isang pamalit na damit at isang payak na balabal. Isinukbit ko ang bag sa aking mga balikat. Tiningnan ko si Mateo sa huling pagkakataon. Mukha siyang maamo habang natutulog. Isang maamong halimaw. Lumapit ako sa pinto. Hinawakan ko ang pihitan at dahan-dahan itong inikot. Narinig ko ang isang mahinang paglagitik. Muli akong nanigas. Wala pa ring galaw mula sa kama. Binuksan ko ang pinto nang sapat lamang upang makadaan ang aking katawan. Lumabas ako at isinara itong muli nang walang anumang ingay. Nasa madilim na pasilyo na ako ng 2nd palapag. Kailangan kong bumaba sa hagdan. Maingat kong inihakbang ang aking mga paa sa gilid ng mga baitang na gawa sa kahoy na nara upang hindi ito tumunog. Madilim ang buong unang palapag. Tanging ang liwanag mula sa mga poste sa labas ang tumatagos sa mga bintana ng sala. Ang bahay na ito na minsang naging palasyo ng aking mga pangarap ay tila naging isang malaking kulungan. Alam kong may aparatong pang-alarma ang pangunahing pinto. Kailangan kong dumaan sa likod, sa may kusina. Ilang hakbang na lamang. Makakalaya na ako. Nang matapakan ko ang malamig na baldosa ng kusina, biglang nagliwanag ang buong paligid. Ang ilaw sa itaas ay biglang binuksan
Nakakabulag na liwanag. Saan ka pupunta sa ganitong oras ng gabi? Napatalon ako sa gulat. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Nakatayo si Senyora Carmen sa tabi ng hapagkainan, nakahalukip-kip ang kanyang mga braso. Ang kanyang matatalim na mata ay nakatitig sa akin, at bumaba ang kanyang paningin sa bag na nakasabit sa aking likuran. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang buong plano ng aking pagtakas na inayos ko sa aking isipan ay gumuho sa isang iglap. Nakatayo siya roon na tila isang tagasundo ng kamatayan. Bakas ang tagumpay sa kanyang mukha. Malinaw na hindi siya natulog. Marahil ay hinihintay niya ako o ang kanyang masamang kutob ang gumising sa kanya. Sumagot ka. Bingi ka ba? Sigaw ni Senyora Carmen. Bagaman pinipigilan niya ang kanyang boses upang hindi mag-ingay ng labis. Ang kanyang mga mata ay nanliliit sa paghihinala. Tatakas ka? Ha? Saan ka pupunta ng 3:00 ng madaling araw? Pinilit kong kontrolin ang panginginig ng aking mga binti. Mabilis na nag-isip ang aking utak ng maidadahilan. Sumasakit po ng matindi ang aking ulo, ina. Parang mababaliw na ako sa sakit. Sinadya kong gamitin ang salitang mababaliw upang sakyan ang kanilang kasinungalingan. Lalabas lamang sana ako upang lumanghap ng sariwang hangin. Nakakasakal po sa loob ng kwarto. Tumawa ng mapakla si Senyora Carmen, isang tawa na walang halong saya. Sariwang hangin? May daladalang ganyan kalaking bag? Akala mo ba ay bobo ako? Humakbang siya papalapit sa akin. Hinaharangan ang aking daan patungo sa pintuan sa likod. Tiyak na tatakbo ka sa bahay ng iyong ina, hindi ba? Maghaharumentado ka roon. Hindi po, ina. Gusto ko lamang. Manahimik ka. Putol niya sa aking sasabihin. Pinagmasdan niya ako ng maigi. Ang aking suot at ang bag sa aking likod ay malinaw na hindi para sa isang taong luluhanghap lamang ng hangin. May narinig ka ba? Oo, tiyak na may alam ka na. Namutla ang aking mukha. Ano ang ibig niyang sabihin? Ngumiti ng nakakakilabot si Senyora Carmen. Wala itong epekto. Malaman mo man o hindi, tuloy pa rin ang aming plano. Mas maganda nga kung mag-aamok ka ng ganito. Mas mapapatunayan ng iyong kilos na tuluyan ka nang nawalan ng katinuan. Humakbang siyang muli. Iniunat niya ang kanyang kamay upang hawakan ang aking braso. Ngayon, bumalik na tayo sa kwarto. Hihintayin nating magising si Mateo. O gusto mo bang gisingin ko na siya ngayon? Binuka niya ang kanyang bibig. Mateo! Mateo! Gumising ka! Ang asawa mo ay inaatake ng kanyang kabaliwan. Bago pa man niya matapos ang kanyang pagsigaw, kumilos na ako. Ang takot, galit, at ang likas na udyok upang mabuhay ay nag-alab sa aking dugo. Hindi ako babalik sa kwartong iyon. Hindi ako papasok sa pagamutan ng mga baliw. Nang buong lakas, itinulak ko si Senyora Carmen. Napakabilis at napakalakas ng pagtulak na iyon. Hindi inaasahan ng matanda na lalaban ako kaya siya ay napatid. Nawalan siya ng panimbang at natumba ng patihaya. Tumama ang kanyang likuran sa lalagyan ng mga plato sa gilid ng kusina. Isang malakas na kalabog at tunog ng pagkabasag ng mga pinggan ang bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Bumagsak ang buong lalagyan ng mga pinggan. Napasigaw si Senyora Carmen sa sakit at gulat. Mateo, tulungan mo ako. Baliw ang babaeng ito. Sinaktan niya ako. Sigaw niya mula sa sahig, pilit na bumabangon sa gitna ng mga basag na pinggan. Hindi na ako nag-aksaya pa ng kahit isang segundo. Mula sa itaas, narinig ko ang malakas na pagbukas ng pinto ng aming kwarto. Ina? Maria? Anong nangyayari? Ang boses ni Mateo ay puno ng gulat at galit. Narinig ko ang malalakas at mabibigat niyang hakbang na patakbong bumababa sa hagdan. Tumakbo ako patungo sa pintuan sa likod ng kusina. Nangangapa ang aking mga kamay sa paghahanap ng kandado. Sumpain man, nakakandado ito gamit ang 2 trangka, isa sa itaas at isa sa ibaba. Nangangatog ang aking buong katawan habang pilit kong binubuksan ang trangka sa itaas. Maria, tumigil ka! Ano ang ginagawa mo? Nakarating na si Mateo sa ibaba ng hagdan. Nakita niya ang kanyang ina sa sahig at ako na nagpupumiglas sa pintuan. Nabuksan ko ang unang trangka. Bumaba ang aking mga kamay sa pangalawa. Napakahigpit nito. Tumakbo si Mateo papunta sa kusina. Maria, huwag kang magpakabaliw. May sakit ka. Kailangan mo ng tulong. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay tila isang maninila na papalapit na sa kanyang biktima. Mabubuksan ko pa kaya ang huling kandadong ito bago niya ako maabutan? O dito na magtatapos ang aking kalayaan? Isang malakas na kalabog ang nagmula sa ibaba ng hagdan. Papalapit na si Mateo. Ang aking mga daliri
ay nagdurugo na kakapilit pihitin ang kinakalawang na bakal ng trangka. Sa huling pagkakataon, ibinuhos ko ang buong lakas ko. Isang matigas na tunog ang umalingaw-ngaw. Nabuksan ko ito. Hinila ko pababa ang seradura at itinulak ang mabigat na pintuang kahoy. Sumalubong sa akin ang malamig na hangin ng madaling araw. Tumakbo ako palabas, patungo sa madilim na bakuran sa likod ng aming bahay. "Maria, bumalik ka rito!" sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Hindi na nagkukunwari, puno ng poot at galit. Hindi ako lumingon. Ang mga damo ay basa ng hamog at madulas, ngunit patuloy ang aking pagtakbo. Hindi ako maaaring dumaan sa harap kung nasaan ang garahe. Tiyak na aabutan niya ako roon. Tumakbo ako patungo sa mataas na pader sa pinakadulo ng aming lupain. Mayroong pader doon na naghihiwalay sa aming subdibisyon at sa isang pampublikong eskinita. Naririnig ko ang mabibigat na yabag ni Mateo sa aking likuran. Mas mabilis siyang tumakbo kaysa sa akin. "Wala kang mapupuntahan, Maria," sigaw niya. Ang distansya namin ay lumiliit. Nakita ko ang mga patong-patong na paso ng halaman sa isang gilid. Nang walang pag-aatubili, hinawakan ko ang pinakamalaking paso na yari sa luwad at malakas na ibinato ito sa kanyang direksyon. Umiwas si Mateo at ang paso ay nabasag sa sementadong daanan. Ang 2 segundong pagkaantala na iyon ay sapat na upang makarating ako sa pader. Ang pader ay may taas na halos 8 talampakan. Ngunit may mga baging ng gumamela at makakapal na baging na nakakapit dito. Inihagis ko muna ang aking bag sa kabilang panig ng pader. "Maria, itigil mo ang kalokohang ito." Nasa 5 metro na lamang ang layo ni Mateo. Nagsimula akong umakyat. Itinapak ko ang aking mga paa sa mga nakausling bato ng pader. Hinila ko ang aking sarili pataas gamit ang mga ugat ng halaman. Sumabit ang aking balabal sa matatalas na tinik ng gumamela. Pilit ko itong hinila hanggang sa mapunit ang tela. Naramdaman ko ang paghiwa ng mga tinik sa aking mga braso, ngunit wala na akong pakialam sa hapdi. Nakarating ako sa tuktok ng pader. Nasa ibaba ko na si Mateo. Inabot ng kanyang mga kamay ang aking paa ngunit hindi niya ito nahawakan. "Bumaba ka dyan, masasaktan ka lang," sigaw niya. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Lumayo ka, demonyo!" Ganti kong sigaw. Ibinagsak ko ang aking sarili sa kabilang panig ng pader. Lumapag ako ng napakalakas sa magaspang na semento ng eskinita. Isang matalim na sakit ang gumuhit mula sa aking sakong paakyat sa aking tuhod. Napasigaw ako dahil sa tindi ng sakit. Nabali o naipit yata ang aking buto, ngunit hindi ako maaaring tumigil. Narinig ko ang malakas na pagmumura ni Mateo mula sa kabilang pader. Tiyak na tatakbo siya pabalik sa harap upang kunin ang kanyang sasakyan. Habang tinitiis ang matinding sakit, pinilit kong tumayo. Iika-ika man, pinilit kong tumakbo. Pinulot ko ang aking bag at tinahak ang madilim na eskinita na umaalingasaw sa amoy ng basurahan at kanal. Palayo sa bahay na iyon na naging impyerno ko. Kailangan kong makalayo. Hindi ako maaaring pumunta sa bahay ng aking ina dahil iyon ang unang lugar na pupuntahan nila. Kailangan ko ng ibang lugar, isang lugar na ligtas. Naalala ko ang isang pangalan. Isang pangalang palaging binabanggit ng aking ama ng may buong paggalang, si Abogado Arturo. Ang matandang abogado na nag-asikaso sa lahat ng mga papeles at negosyo ng aking ama. Ang susi ng taguan ng yaman na ito ay tiyak na may kinalaman sa kanya. Nakarating ako sa dulo ng eskinita, sa isang malawak at tahimik na kalsada. Namimilipit sa sakit ang aking paa. Lumingalinga ako. Sa kabutihang palad, mula sa di kalayuan, nakita ko ang dilaw na ilaw ng isang taxi. Marahil ay katatapos lamang maghatid ng pasahero. Kinawayan ko ng buong pag-asa ang taxi. Bumagal ito at huminto sa aking harapan. Mabilis kong binuksan ang pinto sa likuran at pumasok. "Umalis na tayo, Manong. Bilis, parang awa nyo na," nagmamakaawa kong sabi. Tiningnan ako ng matandang tsuper mula sa kanyang salamin. Bakas ang gulat sa kanyang mukha nang makita ang aking magulong ayos, punit na damit at paghabol ko sa aking hininga. "Saan po tayo, Ineng?" Habang umaandar ang taxi, lumingon ako sa likuran. Isang itim at mamahaling sasakyan ang mabilis na lumabas mula sa tarangkahan ng aming subdibisyon. Ang sasakyan ni Mateo, ngunit lumiko ito sa kaliwa, sa kabilang direksyon, patungo sa bahay ng aking ina. Nakahinga ako ng maluwag. Maling hinala ang sinundan ni Mateo. "Sa kalye Mabini, Manong," sabi ko habang patuloy na hinahabol ang aking hininga.
Binanggit ko ang tirahan at opisina ni Abogado Arturo na nakatatak sa lumang card ng aking ama. Sumandal ako sa upuan ng taxi. Bawat pag-andar at pag-alon ng sasakyan ay nagpapadala ng matinding kirot sa aking namamagang paa. Ang mga kalsada ng Maynila ng 3:00 ng madaling araw ay tahimik, naiilawan lamang ng mga dilaw na poste ng ilaw. Tiningnan ko ang labas ng bintana, pinagmamasdan ang sarili kong refleksyon sa salamin. Isang babaeng magulo ang buhok, sira-sira ang damit, maga ang paa, at higit sa lahat, durog na durog ang puso. Hindi mawala sa isip ko si Mateo, na patungo ngayon sa bahay ng aking ina. Nasa panganib ngayon ng aking ina. Kapag nalaman ni na Mateo at Senyora Carmen na nakatakas ako, tiyak na ibabaling nila ang kanilang puot kay Nanay Rosa. Manong, bigla kong sabi, na mamaos ang aking boses. Mayroon po ba kayong telepono? Maaari ko po bang mahiram saglit? Patay na po ang aking telepono. Tiningnan muli ako ng tsuper sa salamin. Nag-alangan siya ng ilang sandali, ngunit dahil nakita niya ang tunay na takot sa aking mga mata, lumambot ang kanyang puso. Inabot niya sa akin ang kanyang lumang telepono. Nanginginig ang aking mga kamay habang pinipindot ang numero ng aking ina. Kailangan ko siyang bigyan ng babala, ngunit bigla akong huminto. Hindi, baka nandoon na si Mateo ngayon. Kung tatawagan ko ang aking ina, malalaman ni Mateo na hindi pa ako nahuhuli at mayroon akong koneksyon. Binura ko ang numero. Nag-isip ng mabilis ang aking utak. Hindi ako maaaring pumunta doon at hindi rin ako maaaring tumawag. Kailangan kong magtiwala na ligtas ang aking ina. Siya ang nagbigay sa akin ng recorder at ng susi. Tiyak na may nakahanda siyang plano kung sakaling mangyari ito. Kailangan kong tutukan ang aking layunin, si Abogado Arturo. Ngunit hindi ako maaaring bigla na lamang sumulpot sa pintuan ng isang kagalang-galang na matandang abogado sa ganitong oras ng walang pasabi. Ipinasok ko ang numero ng abogado mula sa aking memorya at tinawagan ito. Nagring ito ng 4 na beses. Muntik na akong sumuko. Hello? Isang malalim at paos na boses ng matanda ang sumagot. Malinaw na bagong gising. Abogado Arturo? Tanong ko. Nanginginig ang aking boses. Pasensya na po sa panggagambala sa ganitong oras. Ako po ito. Si Maria. Katahimikan sa kabilang linya. Maria? Ang anak ng yumaong Don Alejandro. Opo, attorney. Ako nga po. Agad na nag-init ang gilid ng aking mga mata. Ang pagbanggit sa pangalan ng aking ama ay nagpahina sa aking pagpapakatatag. Nasa malaking panganib po ako. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Tungkol po ito kay Mateo, ang aking asawa, at sa pamana ni tatay. Ang boses sa kabilang linya ay biglang nagbago. Mula sa pagiging antukin, ito ay naging matalas at seryoso. Nasaan ka ngayon? Nasa taxi po ako, patungo sa inyong bahay sa Kalye Mabini. Pumunta ka rito agad. Mahigpit na utos ni Abogado Arturo. Huwag mong papatayin ang tawag hanggang hindi ka nakakarating. Dadaan ka sa gilid na pinto ng aking tanggapan. Bubuksan ko iyon. Salamat po. Ibinalik ko ang telepono sa tsuper. Manong, pakibilisan po sana ng kaunti. Makalipas ang 15 minuto, huminto ang taxi sa tapat ng isang malaking lumang bahay na may estilong Kastila sa Kalye Mabini. Sa gilid ng pangunahing bahay ay may isang mas modernong istruktura na may maliit na karatula, tanggapan ng Abogasyang Arturo. Bukas ang ilaw sa tanggapan. Kumuha ako ng ilang buong libo mula sa aking pitaka at ibinigay ito sa tsuper. Higit na mas malaki iyon sa patak ng metro. Kunin niyo na po ang sukli, Manong. Maraming salamat po at nakikiusap po ako. Kung may magtanong, huwag niyo pong sasabihin na hinatid niyo ako rito. Tumango ang matanda na nauunawaan ang sitwasyon. Mag-iingat ka, Ineng. Bumaba ako ng taxi. Muntik na akong matumba dahil sa sakit ng aking paa. Kinagat ko ang aking labi upang pigilan ang pagdaing at naglakad ng paika-ika patungo sa gilid na pinto. Bumukas agad ang pinto. Nakatayo roon si Abogado Arturo, isang lalaking nasa ika-60 taong gulang. Puti na ang buhok, suot ang kanyang pantulog at makapal na salamin. Bakas ang labis na gulat at awa sa kanyang mukha nang makita ang aking kalagayan. Diyos ko Maria, ano ang nangyari sa iyo? Inalalayan niya ako papasok sa kanyang tanggapan na puno ng mga istante ng makakapal na libro tungkol sa batas. Isang ginang, ang kanyang asawa, ang lumabas mula sa pintong nagkokonekta sa pangunahing bahay. Ano ang nangyayari, Arturo? Napasinghap siya nang makita ang aking madugong braso at magana paa. Diyos ko, iha! Pakikuha ang kahon ng mga gamot at yelo, mahal. At ipagtimpla mo siya ng mainit na tsaa, utos ng abogado.
Habang nililinisan at binabalutan ng asawa ng abogado ang aking paa, isinalaysay ko ang lahat ng nangyari. Ikinuwento ko ang pagbisita sa bahay ng aking ina, ang ibinulong na 24 na oras at ang lahat ng narinig ko sa makina. Inilabas ko mula sa aking bag ang susi at ang pang-record ng boses. Nanlaki ang mga mata ni Abogado Arturo nang makita ang susi. Tila pamilyar ito sa kanya. Sabi ng aking ina, mula raw ito sa aking ama. Paliwanag ko, at ito po. Pinindot ko ang pindutan ng makina. Natahimik ang buong silid. Ang tanging naririnig ay ang boses ni na Mateo at Senyora Carmen na pinaplano ang kanilang kasamaan. Ang mga salitang bitamina, peking doktor, pagamutan ng mga baliw at mga ari-arian. Ang mukha ng abogado ay tumigas na parang bato. Mahigpit ang pagkuyom ng kanyang panga. Ang kanyang asawa ay napatakip sa bibig dahil sa kilabot. Nang matapos ang recording, huminga ng malalim si Abogado Arturo at tiningnan ako ng may labis na kalungkutan. Ang iyong ama, si Don Alejandro. Nakutuban na niya ito. Nakutuban ng ano po? Tanong ko. Pumunta ang iyong ama sa akin halos 1 buwan bago siya pumanaw. Paliwanag ni Abogado Arturo. Sobrang balisa niya. Sinabi niyang pakiramdam niya ay nakagawa siya ng napakalaking pagkakamali nang payagan niya ang kasal ninyo ni Mateo. Nagsimula siyang maghinala dahil masyadong maraming itinatanong si Mateo tungkol sa pagmamay-ari ng mga kumpanya. Itinuro ng abogado ang susi. Nagbukas ang iyong ama ng isang lihim na taguan ng yaman sa bangko, nakapangalan sa inyo ng iyong inang si Rosa. Ibinigay niya ang susing ito sa iyong ina, at ang kopya naman ay nasa akin. Napakalinaw ng kanyang mensahe. Kapag may nangyaring masama sa kanya at nasa matinding panganib ka, ibigay ito sa iyo. Huwag ibibigay ng maaga, dahil alam niyang nabulag ka ng pag-ibig. Napahikbi ako, alam na ng aking ama. Sinubukan niya akong protektahan kahit noong siya ay patay na. Ang 24 na oras na palugit, sabi ng abogado habang tumitingin sa orasan sa dingding. 4:00 na ng madaling araw. Ang plano nila ay ngayong umaga. Ibig sabihin, ilang oras na lamang, dadalhin ni Mateo ang peking doktor upang suriin ka. Pagsapit ng 6:00, tiyak na malalaman nilang wala ka sa bahay ng iyong ina. Magpapanik sila at hahanapin ka nila. Kailangan nating pumunta sa bangko, attorney. Ngayon na, pakiusap ko. Bukas pa ang bangko ng 8:00 ng umaga, iha. Pero oo, tayo ang unang papasok roon. Kailangan nating makuha ang laman ng taguan bago kanila matuntun. Ang sumunod na 4 na oras ay tila isang buong buhay na paghihintay. Pinahiram ako ng asawa ng abogado ng isang malinis na blusa at pantalon upang makapagpalit ako ng damit. Sinubukan kong umidlip sa mahabang upuan, ngunit hindi pumipikit ang aking mga mata. 8:00 ng umaga, umalis kami. Ginamit ni Abogado Arturo ang kanyang luma at hindi pansining sasakyan. Nakaupo ako sa kanyang tabi, may suot na sombrero at malaking salamin para hindi makilala. Bawat paghinto namin sa ilaw trapiko, ay nagpapabilis ng tibok ng aking puso. Natatakot na baka biglang sumulpot ang sasakyan ni Mateo sa aming tabi. Dumating kami sa bangko bago pa man ito tuluyang magbukas. Dahil isang matagal at kilalang kliyente si Abogado Arturo, agad kaming inasikaso. Dinala kami sa isang pribadong kwarto sa ibaba. Nang angatal ang aking mga kamay nang iabot ko ang susi sa empleyado ng bangko. Itinugma nila ito sa kopya na hawak ng abogado at sa aking pasaporte. Isang bakal na kahon ang inilabas at ipinatong sa ibabaw ng mesa. Iniwan kami ng empleyado sa loob ng silid. Sige Maria, sa iyo iyan, sabi ng abogado. Binuksan ko ang takip ng bakal na kahon. Puno ito ng mga bagay. Sa ibabaw ay may mga dokumentong nakatali ng maayos. Mayroon ding mga maliliit na gamit sa computer na naglalaman ng mga dokumento at sa pinakailalim ay isang makapal na kayumangging sobre na nakaselyo. Sa ibabaw nito, nakasulat ang pamilyar na sulat kamay ng aking ama, para sa aking pinakamamahal na anak, Maria. Pinunit ko ang sobre. Nanginginig ang aking mga daliri nang ilabas ko ang isang liham. Ngunit nang simulan kong basahin ang unang linya, hindi ko inaasahan ang matutuklasan ko. Ang sikreto na itinatago ni na Mateo at Senyora Carmen ay mas madilim at mas nakakapangilabot kaysa sa inakala ko. Sino ba talaga ang lalaking pinakasalan ko? At ano ang tunay na pagkatao ng babaeng nagpapanggap na kanyang ina? Aking pinakamamahal na anak, Maria. Kung binabasa mo ang liham na ito, ibig sabihin ay nangyari na ang aking pinakakinatatakutan at tinupad ng iyong ina ang kanyang pangako. Patawarin mo ako.
Patawarin mo ako dahil hinayaan kitang pakasalan ang lalaking iyon. Nabulag ako ng kanyang magagalang na salita at malinis na panlabas na anyo. Anak, kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Maaga man o huli, ang lalaking kilala mo bilang Mateo ay wawasakin ka. Kumuha ako ng isang lihim na investigador nang magsimula siyang mag-usisa tungkol sa mga bagay na labas sa kanyang kaalaman at karapatan. Ang lahat ng bunga ng pagsisiyasat ay nasa loob ng kahong ito. Pag-aralan mong mabuti. Huwag kang magtitiwala sa kahit kanino, maliban sa iyong ina at kay Abogado Arturo. May isang mahalagang katotohanan na magpapabago sa lahat ng iyong pinaniniwalaan. Ang lalaking pinakasalan mo, si Mateo, at ang babaeng kilala mo bilang kanyang ina na si Carmen. Hindi sila mag-ina. Binitawan ko ang piraso ng papel. Tila lumutang ang mga huling salita ng aking ama sa malamig at tahimik na hangin sa loob ng taguan ng yaman. Hindi sila mag-ina. Binasa ko ang pangungusap na iyon ng paulit-ulit. Sinusubukang isiksik sa aking naguguluhang isipan. Kung hindi sila mag-ina, sino sila? Bakit nila kailangang magpanggap? Wisa. Ano po ang ibig sabihin nito, attorney? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig, ngunit may bakas na ng pagtanggap sa isang napakasamang katotohanan. Si Abogado Arturo, na nakabasa rin sa liham mula sa aking likuran, ay may napakaseryosong mukha. Ibig sabihin nito, Maria, ang kinakaharap natin, ay higit pa sa isang sakim na manugang na nais kamkamin ang yaman ng kanyang asawa. Ito ay isang napakaplanadong panlilinlang. Isang malaking sabwatan. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon, kinuha niya ang makapal na salansan ng mga dokumento mula sa kahon. Iyon ang ulat ng lihim na investigador na binayaran ng aking ama, kumpleto sa mga malalabong litrato at kopya ng mga lumang kasulatan. Nagsimulang magbasa ang abogado. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw sa bawat pahina. Panginoong Diyos, bulong niya. Ano po iyon? Ano ang nakasulat? Pagpupumilit ko. Ang tunay na pangalan ni Mateo ay hindi Mateo, panimula ni Abogado Arturo. Ang tunay niyang pangalan ay Tomas. At ang babaeng iyon, si Carmen, ang tunay niyang pangalan ay Elena. Wala silang anumang ugnayan sa dugo, sila ay magkasabwat sa krimen. Sila ay mga profesional na manloloko na nambibiktima sa pamamagitan ng kasal. Inilipat ng abogado ang pahina at itinuro ang isang litrato. Kuha ito mula sa malayo sa isang tanyag na otel sa Cebu. Ipinapakita rito si Mateo, o Tomas, na nakayakap ng napakahigpit at mapusok sa babaeng mas matanda sa kanya. Isang yakap na hindi ginagawa ng isang anak sa kanyang ina. Ayon sa ulat, patuloy ng abogado, ang modus ng dalawang ito ay palaging iisa. Hahanap si Tomas ng isang mayamang dalaga, kaisa-isang tagapagmana, o kaya ay isang biyudang nag-iisa. Papasok siya sa buhay nito, liligawan, at papakasalan. Si Elena naman ay magpapanggap bilang kanyang mahigpit, ngunit mapagmahal na ina upang magbigay ng impresyon na nagmula si Tomas sa isang kagalang-galang na pamilya. Nakikinig ako ng may matinding pangingilabot. Ang aking buong buhay sa loob ng 2 taon ay isang napakalaking palabas. Isang entablado kung saan ako ang biktima at sila ang mga sikat na aktor. Pagkatapos ng kasal, patuloy na nagbasa si Abogado Arturo. Unti-unti nilang ilalayo ang asawang babae sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Pagkatapos, sisimulan nila itong painumin ng mga gamot sa maliliit na sukat ngunit tuloy-tuloy. Ang bitamina, bulong ko, parang binibiyak ang aking dibdib sa tindi ng sakit. Tama, sagot ni Abogado Arturo. Mga gamot na kapag ininom ng matagal ay magdudulot ng matinding pagkalito, pagkatakot, guni-guni, at malalang depresyon. Kapag nangyari iyon, idideklara nilang wala na sa tamang pag-iisip ang asawang babae. Kukunin nila ang buong karapatan sa pamamahala ng mga ari-arian nito bilang legal na tagapag-alaga. Yumuko ako. Bumaliktad muli ang aking sikmura. Naalala ko kung gaano kadalas akong dumaing ng pananakit ng ulo. Kung gaano kadalas kong makalimutan kung saan ko inilagay ang aking mga gamit. Hindi dahil sa ako ay pagod o tanga. Iyon ay dahil nilalason nila ang aking utak ng dahan-dahan. Nagpatuloy ang ulat. May 2 kaso na silang ginawa noon. Ang una ay sa Cebu, isang anak ng mayamang negosyante ng mga lupain. Pagkatapos ng isang taong kasal sa isang lalaking kamukhang-kamukha ni Mateo, ngunit may ibang pangalan, ang babae ay idineklarang baliw at ipinasok sa isang nakakandadong pasilidad para sa mga may sakit sa pag-iisip. Ang lahat ng yaman nito ay kinontrol ng kanyang asawa na bigla na lamang naglaho na parang bula.
Ang pangalawa ay sa Iloilo. Isang batang biyuda ang nagpakamatay dahil sa matinding depresyon. 3 buwan pagkatapos ng kanyang kasal, ang lahat ng kanyang pera ay napunta sa kanyang bagong asawa. Hindi lamang sila mga manloloko, Maria, sabi ni Abogado Arturo, at ang kanyang boses ay tila bumibigat sa bawat salita. Sila ay mga mamamatay tao. Nanginig ang buong katawan ko. Maaari pala akong maging pangatlong biktima na matatagpuan na lamang na walang buhay o tuluyang nawalan ng katinuan sa isang madilim na silid. Naalala ko ang aking ina. Ang aking inang simple at palaging minaliit ni na Mateo at Carmen. Siya lamang ang tanging nakapansin sa kakaibang epekto ng bitamina. Paano po nakuha ng aking ina ang recording na iyon, attorney? Tanong ko. Ako ang nag-utos sa kanya, sagot ng abogado, na labis kong ikinagulat. Pagkatapos mamatay ng iyong ama at ibilin sa akin ang susing ito, palihim kaming nagkita ng iyong ina. Pareho kaming may hinala ngunit wala kaming katibayan. Ang iyong ina ang nagsabi na palagi kang mukhang tulala pagkatapos mong inumin ang bitamina mula kay Mateo. Noong nakaraang linggo, nang bumisita siya sa inyong bahay, nagkunwari siyang nais maglinis ng inyong kwarto. Doon niya inilagay ang maliit na makinang pang-record sa ilalim ng inyong kama. Ang aking ina, ang tunay kong bayani. Habang ako ay nagpapakabulag sa huwad na pag-ibig, siya ay nakikipagsapalaran upang iligtas ang aking buhay. Pagkatapos ay kinuha ng abogado ang maliliit na kagamitang elektronik na naglalaman ng mga dokumento. Inilabas niya ang kanyang maliit na computer mula sa kanyang bag at isinaksak ang isa sa mga ito. Ang laman nito ay mas nagpayanig sa aking mundo. Matalino ang iyong ama. Nagpakabit siya ng mga nakatagong kamera sa kanyang sariling opisina sa bahay nang magsimula siyang magduda, paliwanag ng abogado. Isang na-record na palabas ang lumabas sa screen. Ipinapakita nito si Mateo na nag-iisa sa opisina ng aking ama sa 10 oras ng gabi. Sinusubukan niyang buksan ang taguan ng yaman ng aking ama. Pinipindot ang iba't ibang numero ngunit nabibigo. Sa isa pang na-record na palabas, makikita sina Mateo at Carmen na nagtatalo sa sala habang ako ay wala sa bahay. Kailangan nating bilisan, Elena, sabi ni Mateo. Tinatawag ang babae sa tunay nitong pangalan. Nagsisimula nang maghinala ang matanda. Kapag nalaman niya kung sino tayo, masisira ang lahat. Magtiyaga ka, Tomas, sagot ni Carmen. Hintayin muna nating mamatay siya. Malapit nang umatake ang sakit niya sa puso kung patuloy natin siyang bibigyan ng problema sa kumpanya. Pagkamatay niya, ang kanyang bobong anak ay magiging atin na ng buong buo. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Ang atake sa puso ng aking ama. Sinadya nilang bigyan siya ng matinding pighati at problema upang mapabilis ang pag-atake ng kanyang sakit. Hindi lamang nila inagaw ang aking buhay, inagaw rin nila ang buhay ng aking ama. Ang kahong ito sa aming harapan ay hindi na lamang kahon ng pamana. Ito ay kahon ng katotohanan na naglalaman ng lahat ng kanilang kasamaan. Tiningnan ko ang orasan sa dingding ng bangko, 9:00 ng umaga. Ang kalahati ng 24 na oras na ibinigay ng aking ina ay lumipas na. Attorney, sabi ko, at sa pagkakataong ito, ang aking boses ay malamig, matigas, at walang bahid ng takot. Ang dating Maria na mahina ay namatay na kasama ng aking mga luha kagabi. Ang plano nila ay ngayong umaga. Tiyak na tinawagan na nila ang peking doktor. Tiyak na nalaman na nila ngayon na wala ako sa bahay ng aking ina. Nagpapanik na sila. Hahanapin nila ako. Tama, pagsang-ayon ni Abogado Arturo habang isinasara ang kanyang computer. Magpapanik sila at ang taong nagpapanik ay nagkakamali. Kailangan nating pumunta sa pulisya, matapang kong mungkahi. Siyempre, ngunit hindi tayo pupunta sa ordinaryong presinto. Ang kanilang sindikato ay madulas at tiyak na may mga koneksyon, sagot ng abogado. Pupunta tayo sa pambansang punong tanggapan ng kapulisan. May kilala akong mataas na opisyal doon, isang matalik na kaibigan ng iyong ama at isa sa mga pinakamatapat na alagad ng batas na nakilala ko. Ibinalik ni Abogado Arturo ang lahat ng katibayan sa loob ng bakal na kahon. Hindi na niya ito isinara, bitbit niya ito palabas. Ano ang plano natin, attorney? Tanong ko. Tiningnan ako ni Abogado Arturo ng diretso sa mata. Naghanda ng patibong sina Mateo at Elena para sa iyo, Maria. Ngayon, tayo naman ang maghahanda ng patibong para sa kanila. Binigyan ka ng iyong ina ng 24 na oras. Gagamitin natin ang natitirang oras upang tapusin ang kanilang laro. Kinuha ng abogado ang kanyang telepono. Ngunit hindi pulis ang una niyang tinawagan. Tinawagan niya ang aking ina. Rosa, ako ito.
Si Arturo. Kasama ko si Maria. Ligtas siya. Oo, alam na niya ang lahat. Nasaan ka? Mabuti. Manatili ka riyan. Huwag kang lalabas. Susunduin ka namin. Panahon na upang hulihin sila. Naguguluhan ako. Saan tayo pupunta, attorney? Sa bahay ng iyong ina. Sagot ni Abogado Arturo. Ngunit naroon si Mateo. Hinahanap niya ako roon. Tutol ko. Eksakto, ngumiti ng tipid ang abogado, isang ngiting kasing lamig ng yelo. Hindi tayo tatakbo, Maria. Tayo ang lalapit sa kanila. Hinahanap ni Mateo ang kanyang biktima, natatakas patungo sa pagamutan ng mga baliw. Sisiguraduhin nating matatagpuan niya ito. Ngunit ang makikita niya ay hindi na ang biktima, kundi ang kanyang tagahatol. Umalis kami sa bangko. Ang kaba sa aking dibdib ay napalitan ng isang umaapaw na hangarin para sa katarungan. Sa loob ng sasakyan, sinabi sa akin ni Abogado Arturo na ligtas na ang aking ina. Pinaalis niya ito sa paupahan bago pa man sumikat ang araw at dinala sa isang ligtas na bahay. Halos maiyak ako sa labis na pasasalamat. Dumiretso kami sa isang hindi kilalang kainan sa Maynila. Sa isang pribadong silid sa likuran, naghihintay ang isang matipunong lalaki na may seryosong mukha. Siya si General de la Cruz. Walang pag-aalinlangang inilatag ni Abogado Arturo ang lahat ng ebidensya sa ibabaw ng mesa. Ipinakinig namin ang recording. Bumakat ang ugat sa noo ng general. Hindi ito pangkaraniwang panloloko. Ito ay pinagplanuhang pagtatangkang pumatay. Matagal na naming pinaghahanap ang sindikatong ito. Ang pangalang Tomas at Elena ay nasa aming listahan ngunit kulang kami sa ebidensya. Ngayon, nasa atin na ang lahat. Gumawa sila ng mabilis na plano. Ayon sa general, minamanmanan na ng kanyang mga tauhan ang peking doktor na si Leo at hinarang nila ang lahat ng tawag ni Mateo patungo rito. Dahil sa desperasyon, tiyak na babalik si Mateo sa iisang lugar na alam niyang pupuntahan ko ang bahay ng aking ina. Pagkalipas ng isang oras, nakaupo ako sa loob ng isang malaking sasakyan ng pulisya na puno ng mga makina at screen na nagpapakita ng kuha ng kamera. Madilim at malamig sa loob, ngunit pinagpapawisan ako. Katabi ko ang aking ina na mahigpit na nakahawak sa aking kamay. Ligtas na siya. Nasa harapan namin si General de la Cruz at Abogado Arturo. Sa labas, napapalibutan ang bahay ng aking ina ng 12 ng pulis na nakadamit sibilyan. Ngayon, Maria, ikaw ang magiging pain, utos ng general. Buhayin mo ang iyong telepono. Magpadala ka ng isang mensahe kay Mateo. Isang mensahe na nagpapanggap na nagkamali ka ng napadalhan. Palabasin mo na para sana iyon sa iyong ina at nagtatago ka sa likod ng kanyang bahay dahil sa takot. Huminga ako ng malalim, binuhay ko ang aking telepono. Sunod-sunod na pumasok ang mga tawag at mensahe ni Mateo na puno ng galit at pagpapanggap na pag-aalala. Binaliwala ko ang lahat. Nangangatog ang aking mga daliri habang tinitipa ko ang mensahe. Ina, nandito na ako sa bahay ninyo. Natatakot ako. Hinahabol ako ni Mateo at ng demonyo niyang ina. Nagtatago ako sa lumang bodega sa likod. Tulungan niyo po ako. Pinindot ko ang ipadala. Magaling, sabi ng general. Patayin mo muli ang iyong telepono, nailagay na ang pain. Ngayon, maghihintay na lamang tayo. Lumipas ang 5 minuto ng nakakabinging katahimikan, hanggang sa tumunog ang radyo ng pulis. Kumikilos na ang target, isang itim na sasakyan ang mabilis na paparating. Kumagat sila sa pain, bulong ni Abogado Arturo. Tumingin ako sa pinakamalaking screen. Isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa harap ng eskinita ng bahay ng aking ina. Bumukas ang mga pinto. Bumaba sina Mateo at Elena. Wala na ang kanilang kagalang-galang na anyo. Magulo ang buhok ni Elena. Namumula sa galit ang mukha ni Mateo. Tumakbo sila patungo sa pintuan ng aking ina. Sinimulan itong kalampagin ng buong lakas ni Mateo. Maria! Buksan mo ito! Alam kong nasa loob ka! Lumabas ka! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umaabot hanggang sa loob ng aming sasakyan. Wala siyang nakuhang sagot. Dahil sa matinding galit, inatraso ni Mateo ang kanyang paa at malakas na sinipa ang kahoy na pintuan ng aking ina. Isang sipa, 2 sipa, at ang pintuan ay nawasak. Pumasok silang dalawa sa loob ng madilim na bahay. Ngunit hindi nila alam na ang kanilang pinasok ay hindi ang taguan ng kanilang biktima. Pumasok sila sa mismong bibig ng impyerno na inihanda ko para sa kanila. Ano kaya ang kanilang magiging reaksyon kapag nakita nila kung sino ang naghihintay sa kanila sa loob ng bahay na iyon? Pumasok sina Tomas at Elena sa madilim na sala ng maliit na bahay ng aking ina.
Mula sa loob ng malaking sasakyan ng mga alagad ng batas na nakaparada sa tapat ng kalsada, pinapanood ko ang bawat galaw nila sa pamamagitan ng mga nakatagong kamera na inilagay ng mga tauhan ni General de la Cruz. Ang aking ina ay nakaupo sa aking tabi, mahigpit na nakahawak sa aking nanginginig na mga kamay. Hindi ito panginginig ng takot, kundi panginginig ng matinding pananabik na makamit ang katarungan. Maria, lumabas ka dyan. Huwag mo na kaming pahirapan. Ang tinig ni Tomas ay dumadagundong sa loob ng maliit na bahay. Inikot niya ang kanyang paningin sa paligid. Sa kanyang pagmamadali at matinding galit, itinabig niya ang isang maliit na mesa na naging dahilan upang mabasag ang paboritong florera ng aking ina. Nasa bodega siya, Tomas. Iyon ang sabi niya sa mensahe. Nanginginig at matinis ang boses ni Elena. Ang kanyang mukha na dati ay palaging puno ng pagmamataas, ay ngayon ay nakulapulan ng matinding kaba at puyat. Iika-ika siyang naglalakad dahil sa kanyang pagkakabagsak kagabi, na mas lalong nagpamukha sa kanya bilang isang kaawa-awang matanda. Dali-daling tinungo ni Tomas ang pintuan patungo sa likod ng bahay, kung saan naroon ang maliit na bodega ng mga lumang kagamitan. Sa kanyang pagkadesperado, hindi na niya sinubukang buksan ang seradura. Pilit niya itong sinipa ng malakas hanggang sa bumigay ang marupok na kahoy. Wala kang kawala, Maria. Humanda ka sa akin. Umalingaw-ngaw ang kanyang pagbabanta. Ngunit nang bumukas ang pinto ng bodega, sinalubong siya ng katahimikan. Walang tao, tanging mga kalawanging asarol, mga basag na paso, at mga lumang pahayagan lamang ang naroon. Nanigas si Tomas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang malalalim na paghinga ay hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang nakakikilabot na pagkaunawa. Dahan-dahan siyang lumingon kay Elena. Wala siya rito, bulong ni Tomas. Ang kanyang mukha na kanina ay namumula sa galit ay biglang namutla na tila isang bangkay. Napanganga si Elena, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot. Niloko niya tayo, Tomas. Ang mensaheng iyon, isa iyong patibong. Nagsimula siyang magwala, ang kanyang boses ay tila kinakapos ng hininga. Kasalanan mo ito. Kasalanan mo dahil masyado kang nagmamadali. Sana ay hinintay muna nating lumipas ang 1 taon. Sana ay nanahimik muna tayo. Manahimik ka, matandang hukluban. Singhal ni Tomas, tuluyan nang inalis ang maskara ng isang magalang na anak. Kailangan na nating umalis dito. Bilis. Ngunit huli na ang lahat para sa kanila. Biglang nagliwanag ang buong bahay ng aking ina. Ang mga ilaw na kanina ay nakapatay ay sabay-sabay na binuksan, na nagbigay ng nakabubulag na liwanag sa dalawang manloloko. Napapikit sina Tomas at Elena, tinatakpan ang kanilang mga mata mula sa nakasisilaw na sinag. Isang napakagandang dula, Ginoong Tomas. Ang boses na iyon ay kalmado, ngunit nagtataglay ng kapangyarihan at autoridad. Mula sa kusina, mula sa kwarto ng aking ina, at mula sa likod ng mga kortina sa sala, sabay-sabay na lumabas ang 15 matitipunong lalaki na nakadamit sibilyan ngunit may mga bitbit na posas at sandata. Sila ay mga piling tauhan ni General de la Cruz. Pinalibutan nila sina Tomas at Elena mula sa lahat ng sulok. Wala silang binatbat, wala silang matatakbuhan. Nanigas ang magkasabwat. Ang huling kabanata ng kanilang kasamaan ay dumating na. Ngunit hindi pa rin sumusuko si Tomas. Pilit niyang ginamit ang kanyang natitirang baraha. Pinakalma niya ang kanyang sarili at nagkunwaring biktima ng pagkakataon. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi ninyo. Mabilis na paliwanag ni Tomas. Ang pangalan ko ay Mateo. Ako ang asawa ni Maria. Ito ang bahay ng aking biyenan. Nandito kami dahil nag-aalala kami na baka dinukot ang aking asawang may sakit sa pag-iisip. Mga alagad ng batas ba kayo? Nagkakamali kayo ng inaakala. Huwag mo nang sayangin ang iyong laway, Tomas, o Mateo, o kung ano man ang tunay mong pangalan, malamig na sagot ni General de la Cruz habang lumalapit, hawak ang isang makintab na posas na bakal. Nasa amin ang lahat ng katibayan. Ang iyong pag-uusap na narecord sa makina tungkol sa pagpaplano ninyong lasunin ang iyong asawa. Nasa amin ang mga video kung saan sinusubukan mong nakawin ang laman ng taguan ng yaman ni Don Alejandro. At nasa amin din ang buong ulat ng inyong mga naunang biktima sa Cebu at Iloilo. Sumenyas ang general sa isa sa kanyang mga tauhan na agad pinatunog ang makina na naglalaman ng boses ni na Tomas at Elena. Umalingaw-ngaw sa buong bahay ang kanilang usapan tungkol sa bitamina, sa pekeng manggagamot at sa pamana ng aking ama. Nang marinig ang kanyang sariling boses, tuluyan nang nanlambot ang mga tuhod ni Elena. Bumagsak siya sa sahig ng kusina, umiiyak at nanginginig sa takot. Mula sa kabilang kalsada,
Bumukas ang pinto ng aming malaking sasakyan. Huminga ako ng malalim, pinatatag ang aking kalooban, at humakbang pababa. Suot ko pa rin ang simpleng damit na ipinahiram sa akin ng asawa ni Abogado Arturo, ngunit ang aking tindig ay iba na. Naglakad ako patungo sa bahay ng aking ina. Kasunod ko si Nanay Rosa at si Abogado Arturo na bitbit ang bakal na kahon. Nang makita ako ni Tomas na naglalakad papasok sa pintuan na kanyang sinira, tila siya nakakita ng isang multo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na pagkabigla. Hindi na ito ang Maria na madaling utuin at lasunin. Ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan ay isang estranghero na nagtataglay ng apoy na susunog sa kanyang kasamaan. Maria, mahal ko. Nagsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit sinusubukang maging malambing. Pilit siyang ngumiti. Ang parehong ngiti na minsang nagpaibig sa akin ngunit ngayon ay nagpapadiri sa aking kaluluwa. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Labis kaming nag-alala ng ina. Nagkakamali ang mga taong ito. Ipaliwanag mo sa kanila na mahal natin ang isa't isa. Hindi man lang ako kumurap. Huminto ako 3 hakbang mula sa kanya. Tinitigan ko siya ng tuwid sa mata. Wala na ang lalaking minahal ko. Kung nag-exist man siya, matagal na siyang pinatay ng kasakiman mo, Tomas. Malamig at walang emosyon ang aking boses. Biglang nagsalita si Abogado Arturo nang napakalakas upang marinig ng lahat. Ang inyong mga pagbabanta ay nasa aming mga kamay na, Tomas. Ang iyong pag-amin na ipapasok mo si Maria sa pagamutan ng mga baliw, ang lahat ng kasinungalingan at pagtatangkang pagpatay. Nang marinig ito, biglang nagsisigaw si Elena mula sa sahig. Gumapang siya at hinila ang laylayan ng pantalon ni Tomas. Ito ay kasalanan mo lahat, masyado kang naging sakim. Sinabi ko na sa iyo na dapat ay pinatay muna natin ang kanyang ina. Sinira mo ang lahat ng plano natin. Manahimik ka. Unggol ni Tomas, ang kanyang mukha ay pumangit sa labis na puot. Tuluyan nang nasira ang kanyang pagpapanggap. Sinipa niya si Elena palayo sa kanya. Kung hindi ka lang naging pabaya, kung nabantayan mo lang siya ng maayos kagabi, hindi sana mangyayari ito. Mabilis na kumilos ang mga alagad ng batas. Pilit nilang inilagay ang mga kamay ni Tomas sa kanyang likuran at ipinosas ito. Kinaladkad naman ng 2 pulis si Elena pataas at ipinosas din ang kanyang mga kamay. Habang hawak siya ng mga pulis, tinitigan ako ni Tomas na may purong pagkamuhi. Namumula ang kanyang mga mata na tila isang demonyo. Pinagbabantaan kita, Maria. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito sa akin. Akala mo ba ay nanalo ka na? Hindi ka kailanman mananalo. Tinitigan ko siya pabalik ng walang anumang takot. Tapos na ang inyong 24 na oras. Mahina kong sabi. Sapat na upang siya lamang ang makarinig. Habang kinakaladkad palabas sina Tomas at Elena, papunta sa sasakyan ng mga pulis, isa pang sasakyan ang dumating at huminto sa eskinita. 2 alagad ng batas ang bumaba, hila-hila ang isang lalaking pamilyar sa aking paningin. Nakasuot siya ng malinis na puting uniforme ng isang manggagamot, hawak ang isang itim na bag. Nang makita niya si Tomas na nakaposas, nanlaki ang kanyang mga mata sa labis na pagkagulat at pagkatakot. Tomas! Ano ang ibig sabihin nito? Sigaw ng manggagamot. Nandito ako gaya ng napag-usapan natin. Susuriin ko na sana ang iyong asawa para sa kasulatan. Bakit may mga pulis? Iyon ay si Dr. Leo. Ang huling piraso sa kanilang masamang plano. Ang patibong na aking inihanda ay sumara ng perpekto mula sa lahat ng sulok. Nahuli na silang lahat. Ang panginginig ng aking tuhod ay napalitan ng isang malalim na paghinga ng kaluwagan. Niyakap ako ng mahigpit ng aking ina. Umiyak kami, ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ng kalayaan at tagumpay. Ngunit ang digmaan ay hindi pa tuluyang natatapos. Ang pagkakahuli sa kanila ay simula pa lamang ng isang mahaba at madugong laban sa loob ng korte. Makalipas ang 6 na linggo, nag-umpisa ang paglilitis sa hukumang pambansa sa Maynila. Ang buong bulwagan ay puno ng mga mamamahayag at mga taong sumusubaybay sa kasong yumanig sa buong bansa. Ang sindikato ng mga peking asawa na nambibiktima ng mga mayayamang tagapagmana. Nakaupo ako sa unahan, sa pagitan ng aking ina at ni Abogado Arturo. Nakasuot ako ng isang simpleng itim na damit na nagpapakita ng pagluluksa sa pagkawala ng aking ama, ngunit may dignidad ng isang babaeng lumaban. Ang aking mga mata ay nakatitig sa hapag ng mga nasasakdal. Bumukas ang pinto ng selda at pumasok ang 3 nakakadena. Una ay si Dr. Leo na nakayuko at hindi makatingin sa mga tao. Sumunod ay si Elena na tila nawalan na ng kaluluwa.
Ang kanyang magagarbong damit ay napalitan ng kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. At ang huli ay si Tomas. Payat na payat, ang kanyang dating maamong mukha ay naging matalim. Nang magtama ang aming mga mata, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na tila may itinatago pang isang madilim na lihim. Nagsimula ang paglilitis at binasa ng taga-usig ang napakaraming kaso laban sa kanila. Panloloko, pagpapanggap, pagnanakaw ng ari-arian at pagtatangkang pumatay. Malakas ang aming laban dahil sa mga ebidensyang nakalap namin. Ngunit habang tumatakbo ang paglilitis, napansin kong palaging bumubulong si Tomas sa kanyang tagapagtanggol. Bakit siya nakangiti? Ano pa ang natitira niyang alas sa kabila ng lahat ng katibayan laban sa kanya? Hanggang saan ang kayang gawin ng isang halimaw na na-corner na upang sirain ang taong nagpabagsak sa kanya? Tumayo si Abogado Arturo sa unahan ng hukuman. Ang kanyang tinig ay buo at nag-uutos ng paggalang mula sa lahat ng taong naroon. Isinalaysay niya ng detalyado ang huling pagkikita nila ng aking ama, ang mga hinala nito na bumabagabag sa kanyang isipan at ang lihim na pagtatago ng susi sa bangko. Sumunod na tinawag ang aking ina. Nanginginig man ang boses ni Nanay Rosa nang magsimula siyang magsalita. Buong tapang at linaw niyang ikinuwento kung paano niya napansin ang unti-unting pagbabago sa aking kilos at pag-iisip. Kung paano ako naging malilimutin, palaging nahihilo, at tulala matapos inumin ang gamot na sa pilitang ibinibigay ni Tomas gabi-gabi. Ikinuwento niya kung paano siya nagkunwaring maglilinis ng kwarto upang maitago ang maliit na makina para sa pag-record ng boses sa ilalim ng aming higaan. Ipinakinig muli ang mga na-record na boses. Umalingaw-ngaw sa buong tahimik na silid ang mga plano ni na Tomas at Elena. Ang kanilang mga halakhak habang pinag-uusapan ang aking napipintong pagkabaliw ay nagpatindig ng balahibo sa lahat ng nakikinig. Ipinakita rin ang mga kuha mula sa nakatagong kamera ng aking ama, kung saan pilit na binubuksan ni Tomas ang taguan ng yaman. Nagkagulo ang mga tao sa loob ng korte, na puno ng bulungan at pagkasuklam. Sunod na tumistigo ang mga kaanak ng mga naging biktima nila sa Cebu at Iloilo na matagal nang naghahanap ng katarungan. Isang matandang lalaki ang humagulgol sa harap ng hukom habang ikinukuwento kung paano tuluyang nawalan ng katinuan ang kanyang anak na babae at ikinulong sa isang madilim na pasilidad dahil sa paglalason ni Tomas. Isang kapatid naman ang nagsalaysay tungkol sa malagim na pagpapakamatay ng kanyang kapatid na biyuda dahil sa matinding depresyon matapos makuha ni Tomas ang lahat ng yaman nito. Tuluyan nang gumuho ang depensa ng magkasabwat nang umupo sa upuan ng saksi ang manggagamot na si Leo. Namumutla at nanginginig, inamin niyang binayaran siya ng malaking halaga ni na Tomas at Elena upang magtimpla ng mga gamot na unti-unting sisira sa aking isipan. Siya rin ang umamin na gumawa ng peking kasulatan na magpapatunay na ako ay may malalang sakit sa pag-iisip upang madali nila akong maipasok sa pagamutan ng mga baliw. At dumating ang pagkakataon ko. Naglakad ako patungo sa upuan ng saksi, ramdam ang bigat ng bawat mata na nakatitig sa akin. Ikinuwento ko ang lahat, lalo na ang gabi ng ika-29 ng Oktubre. Ang pagpapanggap ko na ininom ang lason, ang aking madilim na pagtakas sa ibabaw ng mataas na pader, at ang pamimilipit ng aking puso sa sakit ng pagtataksil. Tinitigan ko ng tuwid si Tomas. Sinabi ko sa harap ng hukom na ang lalaking nasa kanilang harapan ay gumamit ng banal na pag-ibig bilang isang patalim upang patayin ang aking kaluluwa, at ginamit ni Elena ang pagiging ina upang ilayo ako sa tunay kong pamilya. Hindi na nakapagpigil si Tomas. Tumayo siya at sumigaw, pilit na kumakawala sa mga alagad ng batas na nakahawak sa kanyang magkabilang braso. Sinungaling siya. Siya ang baliw. Gusto niya lamang kaming ikulong upang solohin ang yaman ng kanyang ama. Ngunit malakas na pinukpok ng hukom ang kanyang kahoy na martilyo at mahigpit na binalaan si Tomas na palalabasin ito ng silid at dadagdagan ang kaso laban sa kanya kung hindi siya tatahimik. Dumating ang araw ng paghatol. Napuno ng nakabubulag na ilaw mula sa mga kumukuha ng litrato ang buong paligid nang pumasok ang hukom. Walang kurap akong nakinig habang binabasa ang huling desisyon. Si Tomas ay napatunayang nagkasala sa patong-patong na kaso ng panloloko, pagnanakaw ng pagkakakilanlan at pagtatangkang pumatay. Siya ay hinatulan ng panghabambuhay na pagkakakulong na walang pagkakataong makalaya ng maaga. Si Elena ay hinatulan ng 20 taon sa loob ng malamig na rehas. Si Leo ay binigyan ng 5 taon dahil sa kanyang pakikipagtulungan sa mga awtoridad. Umalingaw-ngaw ang pinal na tunog ng kahoy na martilyo.
Napapikit ako ng mariin. Tumulo ang aking mga luha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati kundi luha ng matamis na tagumpay. Niyakap ako ng napakahigpit ng aking ina. Pareho kaming lumuluha sa galak. Sa kabilang banda, nagwala si Elena. Isinisigaw niya ang mga pinakamalulutong na sumpa kay Tomas. Sinisisi ang walang hanggang kasakiman nito sa kanilang pagbagsak. Si Tomas ay nanatiling tahimik, ngunit nang kinaladkad siya ng mga guwardiya at dumaan sa aking harapan, huminto siya sandali. Tinitigan niya ako, isang matalim, walang kaluluwang titig, at isang nakapangingilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago siya tuluyang ipinasok sa madilim na pinto ng kulungan. 6 na buwan ang lumipas. Ang kalangitan ng Maynila ay kulay kahel, nagbibigay ng mainit at mapayapang liwanag sa isang malawak na opisina sa tuktok ng isang matayog na gusali sa Makati. Nakatayo ako sa tapat ng malaking salamin, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Hindi na ako nagsusuot ng mga madilim at malungkot na damit. Ngayon, nakasuot ako ng isang formal at magarang kasuotan ng isang pinuno. Ito ang dating opisina ng aking ama. Ang opisinang ngayon ay buong husay ko ng pinamumunuan. Nang matapos ang paglilitis, agad kong pinaasikaso kay Abogado Arturo ang pagpapawalang bisa ng aming kasal. Dahil sa paggamit ni Tomas ng peking pangalan at sa matinding panloloko, mabilis itong pinaburan ng batas, parang hindi kami kailanman ikinasal. Ibinenta ko ang malaking bahay na naging kulungan ko, at lumipat kami ng aking ina sa isang ligtas, tahimik, at marangyang tirahan sa mataas na gusali malapit sa kumpanya. Sa una, binaliwala at minaliit ako ng mga matatandang opisyal ng negosyo ng aking ama. Inakala nilang ako ay isang mahina at sunod-sunurang babae lamang, ngunit nagkamali sila. Pinatunayan ko ang aking kakayahan. Dinoble ko ang kita ng kumpanya sa loob lamang ng ilang buwan. Ang Maria na humarap sa kanila ay pinatigas ng apoy ng pinakamasakit na pagtataksil. Sa pag-uwi ko sa aming bagong tahanan, palaging sumasalubong sa akin ang amoy ng masarap na nilutong adobo at sinigang ng aking ina. Naghahapunan kami ng may ngiti at totoong kapayapaan sa puso. Sa gabi, binubuksan ko ang aking makina upang tapusin ang mga papeles para sa isang samahang pangkawanggawa na aking itinatag na ipinangalan ko sa aking ama. Layunin nitong magbigay ng libreng tulong legal at pagpapayo para sa mga kababaihang naging biktima ng panloloko at pang-aabuso ng kanilang mga asawa. Ginamit ko ang lasong muntik ng pumatay sa akin upang maging lunas at pag-asa para sa iba. Sa kabilang banda, sa loob ng pambansang bilangguan sa Muntinlupa, araw-araw na nililinis ni Tomas ang mga mabahong inidoro. Napapalibutan siya ng mga maton na walang pakialam sa kanyang dating magandang mukha at matatamis na salita. Siya ay nabubuhay sa araw-araw na takot at pang-aabuso. Sa bilangguan ng mga kababaihan sa Mandaluyong, mag-isang nananahi ng mga uniforme si Elena. Matanda, pagod, maraming sakit, at iniiwasan ng lahat ng bilanggong nakasama niya dahil sa talas ng kanyang ugali. Humakbang ako patungo sa balkonahe ng aming tahanan at nilanghap ang sariwang hangin ng gabi. Nakamit ko na ang katarungan. Ligtas na kami ng aking ina at nabigyan ko ng hustisya ang pagkamatay ng aking ama. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang mga kumikislap na ilaw ng mga sasakyan sa ibaba at ang madilim na kalangitan, hindi ko maiwasang maalala ang huling ngiti ni Tomas sa loob ng korte. Ang ngiting iyon ay hindi ngiti ng isang taong tuluyan ng sumuko. Sa laki ng perang kinita nila mula sa mga nauna nilang biktima na hindi pa rin natatagpuan ng mga awtoridad hanggang ngayon, mayroon pa kaya siyang mga kasabwat na nagtatago sa dilim, nagmamasid at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang tapusin ang sinimulan niya?